Hello mga savings, so welcome for another video. So ang di-discuss naman natin in this video is golden rule before having a credit card. So napaka-importante nito, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo sa credit card journey nyo or sa pag-iipon nyo or kung gusto nyo makatipid sa credit card ID itong video na to. So kung interested ka sa ganitong video, start na tayo. So number one golden rule is no annual fee. Napaka-importante walang annual fee mga ka-savings. Kasi yung iba nagtataka kung ang dami-daming credit card, yung iba walang annual fee, yung iba may annual fee. Pero ang ideal dyan, pag may annual fee ang credit card, paputol nyo na. Hindi nyo talaga kailangan yan mga savings, I tell you. Iilan lang yung situation na kailangan nyo yung card para magbayad kayo ng annual fee. So normally, kada bangko, every month of the year, every siguro twice or thrice a month, every year, 3 buwan sa isang taon or 2 buwan sa isang taon, nag-i-issue sila ng mga best credit card share nila na nag-i-issue ng no annual fee. Huwag kayong magpaloko sa mga annual fee na yan. Napapakinabangan na nga nila tayo. Napapakinabangan na nila yung mga details natin. Napapakinabangan na nila yung mga purchases natin sa card. Kailangan po ba natin magbayad ng annual fee? Syempre, hindi na. So yun, number one. And then number two naman, mga savings, see the transition. And lupit nun, mga savings, palike naman dyan. So number two is no annual fee, like and subscribe or follow. So number two is no welcome gift cashback. So napaka-importante din nito mga ka-savings. So normally yung mga bangko nagbibigay yan ng welcome cashback lalo na sa mga new user or new card holder. So napaka-importanteng i-maximize yan. Huwag kayong magpapayag na mag-a-apply kayo at walang welcome cashback. So normally si BPI nag-i-issue niyan between 5 to 25,000. Si BDO nag-i-issue rin yan minsan between 5 to 20,000. So ang gagawin nyo lang, mag-aantay kayo kung kailan yung cashback promo nila. Huwag kayong papayag na walang annual fee, na may annual fee tapos walang welcome cashback. So sayang yan. Imagine magbabayad ka ng 3,000 to 5,000 to 6,000 every annually. Lugi kayo doon. And then number 3 naman is no credit card points is a scam mga ka-savings. So although ako napapakinabangan ako itong mga credit card points na to, pero mga ka-savings, so imagine a normal tier na card kailangan mong gumastos ng 500 to 700,000 para kumita ng 1,000. So worth it ba yun? So normal points to, hindi to yung mga cashback promo nila. Yung cashback promo nila, two-way yun pwedeng mapapakinabangan mo o hindi. Pero itong credit card points, so gagastos ka sa sample, yung mga higher churn nila, gagastos ka ng 300 to 500,000 para kumita ng 1,000. So ang ano nga noon, ang pinaka-goal niyan is kung may panggastos ka ng 300 to 5,000, aanin mo yung 1,000 na points sa credit card. So